Isipin mo ito, the learner. Paano kung yung bawat reklamo mo tungkol sa gobyerno, sa mga matataas na buwis na kinakaltas sa sweldo mo? Yung mga nakakadismayang issue natin araw-araw, di ba? Oo, eksakto. Paano kung lahat ng iyon ay biglang i-broadcast sa'yo sa pamamagitan ng isang panaginip? At hindi lang basta panaginip, parang direkta daw mula sa langit. Grabe, parang sci-fi o fantasy movie ang dating. Seryoso, ganito mismo yung sinasabing naranasan ng isang lalaking nangangalang Narciso o Lalo, o mas kilala bilang Brother Nars. Okay, pamilyar nga yung pangalan. Kaya sa masinsinang pagtatalakay natin ngayon, ang susuriin natin ay yung mga text at audio transcripts niya. Bale mula ito noong March 25, 2026. Teka, yung idinidetalye niya yung tatlong tinatawag niyang mensahe ng Diyos? Oo, yun nga, mga pangitain na puno ng matitingkad at minsan nakakagulat na simbolismo. Tungkol ito sa lipunang Pilipino, politika at pananampalataya. Bago tayo sumisid ng malalim dyan, kailangan nating magbigay ng mabilis na paalala sa the learner. Oo nga, napakahalaga nito. Kasi yung mga transcripts na hawak natin ngayon, labis na mabigat sa politika. May mga tahasang pag-endorso dito sa mga partikular na figura. Tulad ni na Sara Duterte at Senador Dante Marcoleta, di ba? Tama. At mayroon ding mabibigat na pagbanat sa iba pang politiko at mga lider ng simbahan. Kaya lilinawin ko lang, ang trabaho natin ngayon ay hindi ang sumang-ayon o kumontra. Wala tayong pinapanigan dito. Eksakto. Nandito lang tayo para buksan yung makina ng naratibo. Susurihin natin bilang isang objektibong pag-aaral kung paano ginagamit ang pananampalataya para magtulak ng mensaheng politikal. Hindi natin ine-endorso ang sinuman sa kanila. Ayun, clear tayo dyan. Kaya simulan na natin sa pinakaugat ng unang mensahe. Ang panaginip daw ay nagbukas sa isang sitwasyon na napakapamilyar sa ating lahat. Ano yun? Nasa kalsada ba siya? Oo, nagpark daw itong si Brother Nars ng kanyang motorsiklo tapos sinalubong siya ng parking boy. Typical na eksena sa Pilipinas. 'Di ba? Pero imbes na butan lang niya ng pisong barya, dumukot siya ng dumukot sa bulsa niya hanggang sa makapagbigay siya ng 7 piso. 7 piso para sa parking boy. Tapos anong sinabi niya? Sabi niya daw, pinaghirapan mo yan. Tapos naglakad na siya. Laking gulat niya nang makapulot siya ng 2 barya sa kalsada. Swerte Magkano daw? $2 coins pala yung napulot niya. Sa unang tingin, parang simpleng panaginip lang tungkol sa pera, pero ang lalim ng ibig sabihin nito para sa kanya. Dito natin makikita kung paano niya ikokonekta yung pang-araw-araw na buhay sa mas malaking isyong pang-ekonomiya. Paano niya ipinaliwanag yun? Ayon sa sariling interpretasyon niya, ang parking boy ay hindi lang basta parking boy. Siya daw yung kumakatawan sa buong working class ng Pilipinas. Yung mga ordinaryong manggagawa na araw-araw nagpapakahirap. Oo, yung mga sumasakay sa siksikang jeep, nagbabayad ng tamang buwis. Tapos yung 2 dolyar na barya, hindi rin yun aksidente. Huwag mong sabihin, Kinakatawan nun ang mga OFW natin, yung mga overseas Filipino workers na walang sawang nagpapadala ng remittance. grabe yung pagkakagawa ng simbolismo, pinupuntirya agad ng panaginip yung pakilamdam ng paghihirap ng batayang sektor natin. Oo, pero 'di ba may matinding shift yung panaginip pagkatapos niyan. Totoo! Biglang kumambyo yung kwento papunta sa isang napaka-surreal na senaryo. Pagkatapos niyang maramdaman yung hirap ng ordinaryong Pilipino, nakita niya daw si Jesus Christ. Nakita niya si Jesus. Saan daw? Nakadungaw daw sa gilid ng isang napakalalim na bangin. Kaya sumilip din si Brother Narcis. At nanong nasa ilalim ng bangin? Dito medyo weird. Nakita niya yung isang napakalaking glass building o salaming na struktura. Sa loob nito may VIP beach resort at swimming pool. Teka, resort sa ilalim ng bangin? Sino namang nandun? Nag-relax daw doon yung mga politiko. Mga senador, congressman, mayor, tapos kasama nila yung mga babaeng hindi naman daw nila asawa. Wow, ang tapang ng visual na yan At may isa pang kakaibang detalye. Silang lahat daw ay may mga itim na tuldok sa kanilang mga dibdib at katawan. Yung mga itim na tuldok na yun ang pisikal na manifestasyon ng kanilang
corruption, parang usok ng pagkatao nila. Kahit naka-beachwear o maganda ang damit, kitang-kita yung itim na tuldok. Eksakto. Ipinapakita na sa paningin ng langit, hindi maitatago ang dumi ng kalooban. At pansinin mo yung setting. Nasa ilalim sila ng bangin. Oo nga, bakit kaya bangin? Kasi ang bangin ay sumisimbolo sa impyerno o tiyak na kapahamakan sa kabilang buhay. Kumbaga, pansamantala lang yung pagpapasarap nila dyan. Alam mo, naisip ko, para silang inilagay sa isang malaking ant farm o terrarium. Oo nga parang pinapanood lang sila mula sa itaas. 'Di ba? Nakakulong sila sa ilusyon ng karayaan nila, habang mula sa taas, pinapanood lang sila ng Diyos bago sila tuluyang mahulog. At yung paggamit ng salamin or glass building, napaka-epektibo nun, transparent kasi. Kitang-kita lahat ng ginagawa nilang kalokohan sa loob. Tama, sa totoong buhay tasay, yung corruption ng mga politiko nakatago sa mga sikretong bank accounts o closed-door meetings. Pero sa mundong espiritual na ito, walang maitatago sa langit. Nakahiwalay sila sa realidad nung parking boy na binigyan ng 7 piso. Oo, pero hindi sila makakatakas sa mata ng Diyos. Isipin mo, the learner, yung huling beses na tiningnan mo yung payslip mo. Tapos nakita mo yung malaking kinaltas na tax. Nakakaiyak minsan yung tax natin, di ba? Sobra. Tapos bubuksan mo yung social media at makikita mo yung mga politiko nag-VVIP sa mga events, nagpapasarap gamit ang kaba ng bayan. Ang bigat sa pakiramdam at iyang mismong galit na yan ang tinatarget ng unang pangitian. Binibigyan nito ng boses yung pakiramdam ng kawalang katarungan na nararanasan ng maraming Pilipino. Tao na kayang basagin yung salamin na kulungan ng mga korapto na yon. Ay, yan mismo ang nagbibigay daan sa pangalawang pangintay yan. Dito magkakaroon ng malaking pag-ikot yung kwento. Oo, kasi kung sa unang bahagi, tagamasid lang siya. Ngayon papasok na yung mga espesipikong muka sa politika. Sobrang cinematic nung paglipat ng eksena. Lumayo daw si Brother Nars sa bangin kasi natakot siyang makita siya ng mga politiko sa baba. Tapos may biglang pumalit sa pwesto niya para sumilip, di ba? Oo. Isang lalaking matapang daw at nakilala niya yung lalaking ito. Walang iba kundi si Senador Dante Marcoleta. Si Senador Marcoleta mismo. Siya nga, tapos sa pangitay, nakipagsagutan at nakipagsuntukan pa daw si Marcoleta sa isang lalaki. Teka, nakipagsuntukan, sino daw yung lalaki? Inilarawan niya bilang envelopagman, parang taong namimigay ng pera o nanunuhol. Envelopagman? Parang nagbibigay ng sobre. Oo, ganun na nga. At heto ang tinaka-crucial na detalye. Sinigawan daw ni Jesus ng papure ang senador. Siya lang daw ang nag-iisang lumalaban sa katiwalian. Wait, literal na papuri mula sa kalangitan para sa isang nakaupong politiko? 'Di ba, nakakaloka. Tapos hindi pa dyan nagtatapos. Pagkatapos nung suntukan, eksena, inilarawan ni Brother Nars na kumain sila ni Jesus. Anong kinain nila? Kare-kare daw yung ulam nila. Paborito ng mga Pinoy. Pero syempre, hindi kumpleto mang kare-kare kung walang puso ng saging. Eksakto. Nung kunin daw ni Brother Nars yung puso ng saging, bigla na lang daw isinigaw ni Jesus ang isang pangalan. Anong pangalan? Duterte. Biglang isinigaw na, Duterte daw. Hala, seryoso? Oo. At ang interpretasyon ni Brother Nars dito, malinaw. Iisa lang daw ang may ginintuang puso na totoong nagmamalasakit sa bayan at ito ay si Sara Duterte pati na rin daw yung dating presidente. Kaya ginamit niya itong buong panaginip para hayagang ikampanya si Sara para sa pagka-presidente sa 2028. Oo, kahit na 2026 pa lang nangyari yung panaginip na ito ayon sa text niya. Kailangan nating huminto dyan sandali, the learner. Napaka-mind-blowing nitong bahagi na ito. 'Di ba? Parang matinding bait and switch sa isang pelikula. Nagsimula tayo sa malalim na pagsusuri tungkol sa hirap ng mga ordinaryong tao at ang kasamaan ng mga nasa kapangyarihan. Tapos andun pa si Jesus na nakadungaw sa bangin, tinitingnan yung dumi sa puso ng mga korapto. Tapos bigla na lang, kumakain ng kare-kare
At nag-transform ang lahat bilang isang literal na political campaign ad para sa 2028. Paano nangyari yun? Yung espiritual na pangitian biglang naging endorsement sa partikular na balota. Ang nakikita natin dito ay perpektong halimbawa ng tinatawag na messianic politics, politikang mesyaniko. Paano ba gumagana yung messianic politics na yan? Sa ganitong sistema, ang mga politiko ay hindi na lang basta mga lingkod bayan. Iniangat sila sa antas ng pagiging tagapagligtas. Kaya binibigyan sila ng parang divine mandate? Oo, direktang basbas mula sa langit. At kapag ginamit mo itong mekanismo, napakatalinong paraan para ubusin ang oposisyon. Paanong umuubos ng oposisyon? Dahil ba natatakot ang mga tao na kumontra sa langit? Eksakto yan. Kapag sinabi mong ang politika ay usapin ng pulisya, bukas yan sa debate. Pwede mong questionin yung budget o batas. Pero kapag sinabi mong yung Diyos mismo ang sumisigaw ng pangalan ng kandidato habang kumakain kayo ng kare-kare, Natitinggil mo na ang puwang para sa lohikal na debate. Paano ka nga man makikipagtalo sa langit? oo nga no, kung kukontra ka sa kandidato niya, ang lalabas ay kumukontra ka sa kagustuhan ng Diyos. Ginagawa nitong absolute yung kapangyarihan ng isang politikal na pananaw. Kaya mapapaisip ka talaga, the learner, kung paano mo hinahati ang sarili mong paniniwalang espiritual at desisyong politikal. Totoo. Kapag may nagsabi sa iyo na ang kandidato niya ay pinili ng kalangitan, sinusuri mo pa ba yung plataforma ng objetibo? O baka nadadala ka na lang sa bigat ng otoridad na ginamit. Napakabilis maghalo ng dalawang mundong ito sa lipunan natin. At kapag naitanim mo na yung ideya kung sino ang tagapagligtas, may susunod na problema yung nagsasalita. Ano yun? Kung paano ito tatanggapin ng mga taong matigas ang ulo o yung mga ayaw maniwala. At diyan papasok yung ikalawang pangitain. Ay, oo. Ito yung gumamit ng isa na namang napakakulturang Pilipinong metafora. Mula sa kare-kare, lilipat tayo sa lumpia. Oo. Sa ikalawang pangitain, nakitang daw niya si Jesus na may dalang nakakamatadang lumpia wrapper. Lumpia wrapper talaga? Oo, as in wrapper lang. Sabi daw ni Jesus, hatiin ito, lutuin, at ipakain sa mga tao. Tapos anong ginawa ni Brother Nars? In-steam niya daw yung kalahati nito, pero habang niluluto niya, laking gulat niya, kasi yung mga wrapper nagdodoble at dumami ng dumami. Parang magic. Tapos, Sabi ni Jesus, ipakain mo ito sa kanila at nasa kanila na ang pasya kung lulunukin nila o isusuka ang salita. alam mo ang interpretasyon niya dyan ay napakadirekta. Yung paulit-ulit na paghati at hindi maubos na pagdami ng wrapper. Sumisimbolo dong yun sa walang katapusang pangangaral niya, di ba? Oo, inuulit-ulit daw niya ang kanyang mensahe kasi ang mga tao ay walang pagbabago at ayaw isapuso ang katotohanan. Kaya pala ganun, isa itong makalangit na utos para patuloy na magpakain ng informasyon hanggang sa magising ang tao. Parang local na version talaga ito nung himala ng pagpaparami ng tinapay at isda, no? Pero ginawang lumpia wrapper. At napaisip ako, bakit wrapper yung napili niya? Bakit nga kaya? Kasi ang lumpia wrapper, kapag mag-isa lang siya at walang laman, wala masyadong lasa yan eh. Oo nga, halos walang nutritional value. 'Di ba? Kailangan mo munang lagyan ng palaman, karne ba yan o gulay para maging buong pagkain. Ganon din siguro yung paulit-ulit na mensahe. Paanong ganun din? Yung tagapagsalita, siya yung nagbibigay ng wrapper. Pero ikaw na nakikinig, ikaw ang kailangang magbigay ng palaman. Sa pamamagitan ng sariling pag-unawa at aksyon? Oo, para maging totoo at may saysay ito sa buhay mo. Kasi kung puro wrapper lang ang ipapakain sa'yo, nakakaumay talaga. Napakagandang punto niyan. At alam mo ba, sa aspeto ng psikolohiya, yung pag-umay na ito ay may tsak na epekto. Ano tawag doon? Tinatawag nating illusory truth effect. Ayon dito, kapag nakarinig ang tao ng isang impormasyon ng paulit-ulit,
Nagiging mas totoo sa kanila? Oo, nagiging mas madali itong i-process ng utak. At dahil madali itong i-process, ang tendensya natin ay ituring itong totoo. Kahit na nung una ay nagdududa tayo. Eksakto. Kaya yung paulit-ulit na pag-steam ng lumpia wrapper, hindi lang yan basta pagtitiyaga. Isa itong mabisang mekanismo ng propaganda o indoctrination. Kung sapat na dami ng wrapper ang maipakain niya sa lipunan, kalaunan may mga lulunok at lulunok nito bilang katotohanan. Totoo yan. Pero napansin ko, hindi lang basta paulit-ulit yung ginagawa niya. Oo, kasi kung yung lumpia wrapper ay tungkol sa dalas at dami ng mensahe, kailangan din niya ng paraan para masampal ng katotohanan yung mga nakatulog sa sistema. At dito na tayo dinadala ng ikatlo at huling pangitain niya. Ito yung tungkol sa kung gaano kaagresibo, katapang, at minsan ay kasakit ang mga salitang ginagamit niya. Inilarawan niya na nasa tabing dagat siya. Tapos biglang dumating si Jesus. Hirap na hirap daw si Jesus sa pagbibitbit ng napakaraming maruruming damit. Tapos pinaglaban siya ni Jesus ng mga damit na iyon gamit yung tubig dagat. Binigyan din siya ng mabangong sabon. At hito yung weird. Nung naglalaba daw siya, sobrang lakas bumula nung sabon. Sumasalungat sa batas ng kalikasan niya na. 'Di ba? Kasi karaniwan, ang sabon hindi bumubula sa tubig dagat dahil sa alat nito. Tapos may isang detalye pa dyan na nagpapabigat sa eksena. Oo, yung isang piraso ng damit na pinakamahirap labahan, isang puting maong pants na sobrang dumi. Anong nangyari nung nilaban niya? Nang i-brush niya ito, para tanggalin ng dumi, bigla itong lumubo. Parang may kumasok na katawan sa loob. Hala! At sa isang iglap, naging isang napakagandang babae na nakapikit at walang kibo. Parang isang malaking manika. Tapos kinuha ni Jesus yung mga damit at sinabing, Siya na daw ang magbabanlaw gamit ang malinis na tubig o tubig tabang. himayin natin yung mekanismo ng simbolismong ito. Yung hindi pagbula ng sabon sa tubig dagat na naging mabula. Ano ibig sabihin nun? Ikinokonekta niya yan sa tinatawag niyang maalat at maanghang na salita niya. Inaamin kasi ni Brother Nars na gumagamit siya ng agresibong lengguwahe. Oo, sa source natin, tahasan niyang tinatawag na bobo at tanga yung mga itinuturing niyang manlulokong pari at pastor. Sinasadya niya itong gawin para kumulo ang dugo ng mga tao. At yung puting maong pants na naging manikang walang kibo, Sino yung sinisimbolo noon? sumisimbolo ito sa isang lipunan. Marahil yung middle class o kaya yung mga institusyong religyoso na malinis tingnan sa labas, pero apathic at nakapikit. Walang tunay na aksyon laban sa korupsyon. Kaya pala, kuskos siya ng kuskos kasi kinailangan niyang gisingin yung manikang iyon. Eksakto. Pero teka, naisip ko lang, bakit ba epektibo yung paggamit ng maaanghang at minsan malalaswang salita? Bakit kumakagat ang masa sa ganitong tagapagsalita imbes na dun sa mga malumanay at formal? Isa itong klasikong taktika sa populist rhetoric. Kasi sa mahabang panahon, yung mga taong edukado at formal magsalita, Yung mga naka-Amerikana at nakapangsimbahan, oo, sila rin kasi madalas yung mga nakaupo sa loob ng glass building na nabanggit natin kanina. Kaya para sa ordinaryong mamamayan, ang formalidad ay naging kasing kahulugan na ng korupsyon. kaya kapag may dumating na tagapagsalita na hindi takot magmura at mang-insulto, nakikita siya ng masa bilang totoo. Tama. Ang pagiging agresibo niya ay nagpapatunay na hindi siya bahagi ng corrupt elite. Yung alat ng salita niya ang nagbibigay sa kanya ng authenticity. Napakakalinaw niyan. Kaya pala gustong-gusto ng mga tao yung mga banat na tagos sa buto. Pero babalikan ko yung huling bahagi ng panaginip. Si Jesus daw ang magbabanlaw ng damit gamit ang tubig tabang. Oo nga, ano naman daw ibig sabihin nun? Ang interpretasyon daw dito, ang Diyos na ang bahala sa huling paghuhukom. At siya rin daw ang magpapadala ng mga trahedya tulad ng baha para tuluyang linisin ang mga taong ayaw magising. Napansin mo ba yung kakaibang good cop, bad cop dynamic dito sa kalangitan?
Paanong naging ganun? Kasi si Brother Nars, siya yung inatasang maging bad cop. Siya ang magmumura at mangunguskus ng dumi gamit ang maalat na pananalita. Para magising ang tao. Oo. Tapos nakapila sa likod niya si Jesus bilang good cop. Bagaman medyo nakakatakot na good cop kasi baha at trahedya yung gagamiting pambanlaw kapag hindi ka nakinig. Alam mo, ito yung ultimate na paraan para hugasan niya ang kanyang kamay sa anumang backlash. Hugas kamay agad. Oo, kasi kapag may nagalit sa mga maaanghang na salita niya, madali niya masasabi na, "Huwag kayong magalit sa akin, taga-kuskus lang ako." Ang Diyos na ang bahala kung lilinisin niya kayo o lulunurin sa trahedya. Inilipat nga yung responsibilidad sa isang divine figure, kaya siya nananatiling untouchable sa sariling narrative niya. Nakaka-mind blow isipin kung paano itong set ng mga panaginip mula March 2026 ay nagawang pagtahi-tahiin ang buong sistema natin. Nagsimula tayo sa isang parking boy at mga $2 coins na nagpakita ng malalim na agwat ng mga manggagawa at ng mga korap sa loob ng kanilang glass building. Mula sa matinding galit na yon, nakita natin yung paglipat papunta sa paghahanap ng tagapagligtas. Kung saan yung pag-endorso kina Marcoleta at Duterte ay ginamit para isara ang anumang debate dahil galing daw sa langit ang desisyon. Pagkatapos ay natutunan natin yung tungkol sa illusory truth effect, kung saan yung paulit-ulit na pamamahagi ng lumpia wrapper ay unti-unting pinipilit ang isipan natin na tanggapin ang mensahe. Alat na salita ay naging sandata. Hindi lang pampasakit, kundi para magmukhang mas totoo at labas sa maduming sistema ng politika. Ang lahat ng ito ay isang napakadetalyadong blueprint talaga kung paano gumagana yung messianic at populist movement sa Pilipinas. At pinabalot pa sa mga pamilyar at lokal na metapora na madaling lunukin ng karaniwang Pilipino. Kaya para sa iyo, the learner, iiwan namin ang tanong na ito para pag-isipan mo. Isang malaking paliisipan ito. Kung mapapansin natin sa mga dokumentong ito, yung mga tinatahog na mensahe mula sa langit ay perpektong tumutugma sa mga personal na paboritong politiko ng nanaginip. At tumutugma din sa mga kinagagalitan niya, di ba? Oo. Kaya kapag ang isang matinding panghihinaan o ipinangaral na salita ng Diyos ay saktong-sakto sa sarili mong paniniwalang politikal at sa mga kandidatong gusto mong manalo, Ito ba ay isang tunay na patunay na ang langit ay sumasang-ayon sa iyo? o baka naman isa lamang itong napakalinaw na salamin ng sarili mong isipan na naghahanap lang ng banal na katuwiran sa sarili mong boses. Napakagandang isipin yan. Sana ay nagbigay ito ng bagong lente kung paano mo tinitingnan ang pinaghalong politika at relihiyon sa bansa natin hanggang sa susunod nating malalim na pagsisid, maging mapanuri.